Topic po natin ngayon tungkol sa tubig sa baga. Nakarinig na ba kayo na nasabihan? Baka may kakilala kayo, sinabihan, uy, may tubig siya sa baga. So, actually sa Pilipinas, very common yan. Nakikita sa x-ray, may tubig, diba? Usually, medyo serious ito, kaya bibigay natin yung explanation kung anong mga dahilan, anong mga senyales, bakit nagkakatubig yung baga. Actually, kung ito ang baga natin, may dalawang klase ng tubig sa baga. Pwede yung tubig nasa labas lang ng baga. Pwede nasa ilalim, nasa pleural space. Tawag dyan, medically, pleural effusion. Tubig sa labas ng baga. Yung pangalawang klase ng tubig sa baga, iba naman. Yung tubig sa baga, nasa loob mismo ng baga. Nasa loob ng lungs, nasa air sacs or alveoli mismo. So parang nalulunod siya doon. So iba naman yon. Ang tawag natin doon, pulmonary edema. Pulmonary edema, tubig sa loob ng baga. Pleural effusion, tubig sa labas lang ng baga. So tignan natin ha. First siguro, pag-usapan muna natin senyales. Ano mga senyales? So kung ang tubig na sa labas lang ng baga, pleural effusion, medyo matagal-tagal bago magkakasintomas. Siguro pag medyo dadami na yan, sasakit na ang dibdib, may chest pain, pag marami na tubig sa baga, yung sa labas, pleural effusion, mahirapan na huminga, at meron ding orthopnea. Orthopnea, ibig sabihin, paghiga, hindi makahinga, parang nalulunod. So pag humiga siya, parang nalulunod. Kailangan uupo siya para siya makahinga. Yan ang senyales ng pleural effusion. Pero yung sinasabi kong pulmonary edema, yung tubig na sa loob mismo ng baga. Usually, ang cause nitong pulmonary edema ay heart failure. Pag mahina ang puso, congestive heart failure, kasi puso, di ba? May kaliwang bahay, may kanang bahay yung puso. So, minsan, pag mahina ang bomba ng puso, bilang cardiologist, alam ko po yan, pag mahina yung bomba nung left ventricle, nag-iipon yung dugo or yung tubig, yung fluid, nag-iipon sa baga. Nai-stack up kasi mahina nga yung pumping. Kaya tawag dyan, pulmonary edema, heart failure, yung tubig nasa loob mismo ng baga. So, nandito mismo. Ang nararamdaman ng pulmonary edema, mas malala. Mas malala. Ang naramdaman niya parang gasping for breath. Parang nalulunod. Talagang nalulunod siya kasi may tubig sa lungs mismo sa alveoli. So parang nalulunod, hindi siya makahinga, tapos minsan hindi na makasalita isang diretsong sentence, tsaka humuhuni na, humuhuni. Feeling niya parang nalulunod, okay? Tapos merong kakaiba itong pulmonary edema, lalo na kung marami ng tubig dito sa loob ng lungs. Yung ubo niya, inuubo siya Paano? Nasa loob mismo ng lungs niya. Ang ubo niya, ang plema, ibang klase kulay, pink. Pink na maraming bula-bula. Parang medyo laway ang dating Pink frothy sputum. Nakakita na ako niyan. Pink na parang mabula-bula kasi parang napupuno ng tubig yung lungs. Minsan dumudugo pa. So, cough with pink frothy sputum. Tapos, dahil nga heart failure siya, yung puso niya irregular din ang tibok. Mabilis ang tibok. Gasping for breath. Ninenervyos, nanginginig, nanlalamig. Usually, nagmamanas pa. So, ito talaga, extreme short of breath pag napupuno na pulmonary edema. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, pag yung tubig nandito mismo sa lungs dahil mahina ang puso. Bakit mahina ang puso? Mahina ang puso dahil may bara yung ugat sa puso. Okay? May bara yung artery, coronary artery disease, sigarilyo, stress, kain ng matataba, di ba? Pwede yan. Pwede may sira yung valvula sa puso. Pwedeng sobrang high blood. So, heart failure, pwede mag-cause ng pulmonary edema. Minsan, other causes, nandito na tayo sa mga dahilan. Pwede rin yung kidney failure. Yung sira na yung kidney,
hindi na makaihi, nag-ipon na yung tubig sa katawan, napuno rin yung lungs, para na heart failure. So, pwede rin yan. Kidney failure na malala, napupuno rin. Minsan, liver failure, nagkakatubig din minsan sa baga pag nasisira na ibang organs. Pero ito usually sa pagmamanas to eh. May manas din sila. Bukod sa tubig sa baga, nagmamanas din. Heart failure, kidney failure, liver failure. Okay, pulmonary edema. Tapos, ano naman yung cause ng tubig sa labas ng baga? Yung sa labas lang, pleural effusion. Ibig sabihin, nasa space lang siya. Diba? Kaya sinasabi ko sa'yo, hihingalin lang yan kung marami na. Ito naman, iba naman ang mga causes na sa labas ng baga. Tingnan nyo, ano tong tatlong cause? Very common. Marami sa Pilipinas. Pag na-x-ray, kita to. Number 1, pwedeng pulmonya. Nagka-pulmonya, malala yung pulmonya, maraming nana. Nagkaroon ng hindi lang tubig sa baga, parang nana siya sa labas ng baga, pleural effusion. Second cause is lung cancer. Nagka-cancer, kumalat yung cancer, nasira yung baga, naglabas ng tubig. Actually, hindi na tubig nakikita pag lung cancer, may dugo na. May dugo na, okay? So, depende. Actually, protein-rich to eh. Exudative to, protein-rich. So, pwedeng pulmonya, katubig sa baga, pwedeng lung cancer. At pangatlo, very common sa Pilipinas, tuberculosis. Kasi ang daming TB dito sa atin. So, pneumonia, lung cancer, tuberculosis, yan ang cause ng pleural effusion. Dagdag na natin sa pulmonary edema, heart failure, kidney failure. So, dito lang naglalaro ang mga possibilities kung maraming tubig sa baga. Paano natin malalaman kung may tubig sa baga? Sinabi ko senyales, diba, hinihingal. Tapos, ang mga doktor, may stethoscope kami, naririnig ko na rin. Kung pulmonary edema, matunog to. Parang, ang sample nga, parang yung buhok. Pag galaw-galawin mo itong buhok, yan, ito, ginagalaw ko buhok ko. Subukan nyo galawin. Parang nagka-crack-crack, yan ang sound. Yan ang sound na naririnig ko pag pinapakinggan ang baga na may tubig sa baga. Pulmonary edema. Pero pag yung tubig nasa baba lang, pleural effusion, minsan wala kang maririnig gaano. Okay? Pero the best way para malaman kung may tubig sa baga, simple lang, x-ray lang. Punta lang sa x-ray. So ang x-ray ganito, x-ray nakatayo, x-ray nakatabingi. Dalawang x-ray gagawin. Nakatayo, nakatabingi. Kasi itong pleural effusion na sinasabi kong tubig sa labas ng baga, sa pleural space, pwedeng pulmonya, lung cancer, tuberculosis. Parang wala akong baso ng soft drinks eh. Parang baso siya eh. Yung baga natin. Parang bote ng soft drinks, di ba? Tinanggal mo yung, naglagay ka ng tubig doon. So pag nakaupo yung tao, pag nakatayo yung tao, naka-upright tayo, yung tubig mag-iipon dito sa ilalim. Nandito siya. So, pag in-x-ray, kita dito. Tapos, pag pina-side view natin yung pasyente, humiga siya pa side view, x-ray, yung tubig, pag in-x-ray, dito naman mapupunta. So, yung tubig parang naglalaro pumunta dito. Pag umupo, ganyan tayo, nakagayan naman ulit tubig. Tapos, pag sinide view, kita sa x-ray. Kaya pa nakita sa x-ray, may gumagalaw, pleural effusion yun. Depende sa kapal, sa dami. So, chest x-ray, pwede ring CT scan, kita rin sa CT scan. Meron ding ultrasound ng baga. Ultrasound, nakikita rin yung pleural effusion. Tapos, ang ginagawa ng mga doktor, ganito. Ito yung tinutusok yung chest. Thoracentesis ang tawag doon eh. Naglalagay ng maliit na needle, pero kailangan doktor lang gagawa. Kailangan masakto niya na yung tutusukin niya, dapat nandun yung tubig. Kasi mamaya tusukin niya yung wala sa tubig, butas ang baga, delikado. Pneumothorax na butas, delikado yun. So dapat naka-ultrasound, nakita, nandito nag-ipon yung tubig, usually sa baba, tapos tinutusok. Pag tinusok, lalabas yung liquid. Pag lumabas na liquid, kulay dilaw na parang nana, ay pulmonya yan. Pag lumabas yung
Pag lumabas na liquid ay mapula, madugo, baka cancer yun. Mapula, dugo So, cancer lumaki. Pag lumabas, medyo maputi. Maputi lang, baka heart failure, pwede rin. O baka tuberculosis, baka mas light colored. So, torasynthesis, para tanggalin yung tubig, kung sobra dami lang, bago nila ginagawa yan. Pero kung konti lang yung tubig sa baga, let's say, konti lang. Natatansya ng doktor yan kung parang 200 ml lang, 300 ml, hinahayaan na lang. Kung 500 ml o 1 liter, tinatanggal yan. So sabi mo, Dok, bakit naman iniiwan yung mga 300 ml lang o mas konti? Kasi ang gagawin natin, kung may tubig dyan, pleural effusion, or kahit dun sa pulmonary edema, binibigyan natin ng pampaihi ang pasyente. So bilang cardiologist, linya namin yan, binibigyan namin ng furosemide, mga Lasix, sa suero. So yung sinecheck natin yung inom ng pasyente, mas konti ang inom niya, pero pinapaihi namin ng marami, mga 3 litrong ihi. So parang tinutuyo natin yung katawan. So pag natuyo yung katawan, nabawasan yung tubig sa katawan, pati yung tubig sa baga, mababawasan. Either pulmonary edema or pleural effusion, matutuyo natin. Okay, so ganun ginagawa ng mga doktor. Plus, tatanungin nyo, Doc, anong gamutan dito? Anong gamutan sa tubig sa baga? Depende sa cause. Kung ang sanhi ay pulmonya, gamutin ang pulmonya. Kaya gamutin. Kung sakit ay tuberculosis, gamutin ng tuberculosis, kaya din. Pero kung lung cancer, medyo mas mahirap gamutan, chemotherapy. Pag heart failure, pampaihi, gagamutin yung heart failure. Pero pag heart failure kasi, dapat ano yung sanhi ng heart failure Bakit nang hina yung puso? Baka may bara yung ugat sa puso. Kung yung artery may bara, siyempre, gamot doon. Minsan, angiogram pa, angioplasty, may procedure pa. Pinubuksan pa yung ugat. May mga iba pang cause. Kung valvula, inaayos pa yung valvula. Kung high blood lang, gamot lang sa high blood, mas madali. Okay? Kung kidney failure, liver failure, kidney failure, minsan dialysis ang gamot. Okay? So, nakita nyo, yan ang mga possibilities. Pag may tubig sa baga, nakikita sa x-ray, yan ang ginagamit natin, mabilis. Nabigay ko na senyales. Tapos, paano tayo iiwas? Siyempre, para umiwas tayo, bawal manigarilyo. Talagang stop smoking. Diba? Maraming sakit, mababawasan. Stop smoking, pati alak, babawasan para hindi mag-liver cirrhosis. Asin, binabawasan para hindi magmanas. Diba? Huwag magpapataba, mas overweight, mas maraming sakit. Mas healthy ang kakainin. And lastly, syempre, pag may high blood, gagamutin yung high blood para hindi mahirapan yung puso. Pag may diabetes, gagamutin din yung diabetes para hindi mahirapan yung puso. Pati yung cholesterol ginagawa. Okay? So, sana po at least may idea kayo kung may tubig sa baga. Pupuntahan nating doktor, pulmonologist, pulmonary specialist. Sila bahala mag-check up sa inyo. And hopefully, hindi naman ganun kalala para maagapan natin. Kasi nga, pag hindi naagapan to, delikado. Hindi kayo makakahinga, baka biglang bumigay na lang yung puso. So, ingat po. Share po natin sa ating kababayan.